no? Ako, para ho sa akin, nakita ko itong kumakalat at ipinapakalat po mga kababayan ng mga DDS. No? Hindi ako naniniwala na manggagaling ito sa INC eh. Ano po? Hindi ako naniniwala na tingin ko para ho lang sa akin mga kababayan. Ang tingin ko dito, hindi pero yung huling ano nila, yung huling pagrarally nila, iisipin mo din gusto nilang ano eh, no? Protektahan si Sara Duterte at gusto din nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Naalala niyo nung pinaakyat nila si Senadora Amy Marcos doon sa kanilang entablado para lang po sabihin na, Bong, pagod na ako. Di ba? O pagod na tayo, uwi na tayo, wading. Yung sinabi ni Senadora Amy Marcos, eh, gumagamit daw na ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. Di po ba mga kababayan? So ngayon, eto, tingin ko ang gumagawa nito at ang nagpapakalat nito mga DDS. No? Pinagbabantaan nila, mga bossing, yung mga kongresista. Kasi malapit na po eh. No? Magkakaroon na ng botohan niya, magkakaroon na ng ano, o boboto. Sino ang boboto? Ilan ang kongresistang boboto? Para ma-impeach si Sara Duterte, aabot na naman ng 200 plus yan, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Kaya nga po kitang-kita na yung pagkakaba no? Ni Pulong Duterte, ni Paulo Duterte. Kinakabahan na ho, mga bossing. Bakit? Eh, kung ano-ano na namang ipinapakalat. Na keso daw po, eto, nag-alok na naman sila ng pera, babayaran na naman yung mga kongresista para pumirma doon sa impeachment ni Sara Duterte. Wala naman po ipinakita ebidensya. Ngayon, mga kababayan, tinatakot ng mga DDS yung mga kongresista, no? Na hindi na sila i-endorso ng INC kapag ka bumoto o pumabor sila sa impeachment. Naku, hindi ko alam, mga bossing, no? Ako hindi ko talaga alam. Bakit, let's say sabihin na natin, sinabi, ito ng INC. Gaano po ba kalaki? Gaano po ba kalakas ang INC mga kababayan versus po doon sa mga Katoliko? No? 8 million? Totoo ba yun? 8 million or kung ilan man? O 8 million, let's say 8 million. No? Eh ilan lang po ba ng populasyon natin? Yung 8 million mga kababayan. Sige nga po. Kasi ang populasyon natin, magwa 120 million na po tayo mga boss chief amo, sir. No? Kung yung 8 million, ikukumpara mo sa 100, magwa 100, i-round up na natin. 100 na lang. So 8% lang. Kung 120 na, o 5% na lang, ho. Diba? Ngayon, mga bossing, parang ang liit naman po. Kung ito ang pagbabasihan. Pero uulitin ko mga kababayan, hindi ako naniniwala na sinabi ito ng INC. Ang tingin ko dito, yung mga DDS, ginagamit nila ito para ipanakot doon sa mga kongresista na mga papabor o boboto na ma-impeach si Sara Duterte. Kasi kapag ganun ang nangyari at naulit na 200 plus o higit 1/3 ng kongreso ang bumoto para ma-impeach si Sara Duterte, rerekta na po yan. Ipapasa na po yung article of impeachment sa Senado. Eh, ang nakikita po nila sa Senate President ngayon, mga bossing, ang forthwith para po kay Tito Soto, mga kababayan, ay the following day. Ibig sabihin, pagka-receive ng article of impeachment galing doon sa mga congressman, rekta. Bukas, ang Senado ay impeachment court na agad. Yan ang kinatatakutan po nila. At ito pa ho, mga bossing. No? Nakikita nyo naman ang style ng mga DDS. Takot na takot sila na marinig yung mga ebidensya. Pagdating po sa Senado, mga kababayan, willing si Senate President Tito Soto na i-livestream po yung impeachment.
na nakahain para sa vice presidente. Sa madaling salita po, mga kababayan, maririnig sa sambulat sa mamamayang Pilipino lahat ng iyan. At kapag ka ang vice presidente ay hiningan na ng sagot, maririnig din po nating lahat, mga kababayan, kung paano niya idedepensa ang kanyang sarili. Yan ang kinatatakutan nila, no? Na kapag ka sumampa doon sa Senado, magkakaalaman, palakasan ng ebidensya at palakasan ng depensa ng kampo ni Sara Duterte. Kayo po ba, mananiniwala kayo na meron silang depensa talaga? Kasi hindi ako naniniwala na merong mga depensa ito. Bakit po? Yung lagi nating sinasabi, ang sasabihin nila doon sa mga utu-utong mga DDS, sasagot kami dyan sa tamang panahon. At yung tamang panahon na kanilang sinasabi ay ang Senado. Pero bago pa makarating sa Senado, nagngangangal-ngal na, umiiyak na, humihingi ng tulong doon sa Supreme Court upang wag matuloy yung impeachment na pumunta sa Senado. O di ginugunggong kayong mga DDS, sinasabi sa inyo, sasagot doon sa Senado. Pero ang ginagawa dito, ang kinikilos ayaw paratingin sa Senado. Sabi ni Melds Fernandez, mga utu-utu man niya, mga INC, wala silang sariling desisyon. Pero hindi ko kayo masisisi. Ano po? Kasi bilang ako, Pilipino, no, although Katoliko, Sagrado Katoliko ho, mga kababayan, kami, pag sinabi sa akin ng pare, ganito Mark, ito ang iboboto mo Hindi ko, dapat ito ang iboto natin. Hindi ko po, kumbaga, kung natapat na tiyempo na yung sinasabi ni Father, bet ko din, iboboto ko. Pero kung hindi, sorry, hindi ko susundin yan. Huwag mong saklawin ang aking desisyon kung sino ang gusto kong maging leader. Di ba, Tina B? Ganun ho, mga kababayan. Sabi dito, dami ko nang inexplain, di ko pa pala nababasa ito. Ang bumangga, magigiba. No, sabi nung gumawa nito. Ang bumangga, magigiba. Mga kongresista at senador na papabor sa impeachment, tatablahin na ng iglesia daw ho, mga bossing. Tingin ko, mautak din ang iglesia. No? Alam din ho nila yan, mga kababayan. Hindi ho sila maghahayag ng ganyan, mga bossing. No? Merong mga DDS na ginagamit yung nalalaman nilang pag-black vote ng iglesia, tapos yan ang ginagawa nila. Nako, masisira po kayo dito. Kumbaga, pamunuan ng iglesia ni Cristo, masisira ho kayo dito. Kailangan hanapin nyo yan kung hindi totoo yan. Pero kung totoo man, yan, mga share, bakit naman ganun? Diba? Ang taong bayan, karapatan, malaman yung katotohanan. Ang sasabihin sa atin ng iglesia, gusto kasi namin yung kapayapaan na lang. Payapa nga tayo, tahimik nga tayo. Anak ng puta, ninanakaw naman yung pera ng kaban ng bayan. Paano tayo titino? Paano uunlad? Paano sasagana ang ating bayan? Di ba? Laging sinasabi, ayaw po namin ng impeachment kasi divisive yan. Sa akin di bale na magkawatak-watak tayo. Di bale na magkahiwa-hiwalay tayo. Kung di bale na magkagalit tayo lahat. Basta yung problema ng problema ng bayan natin na nauubos yung pondo ng bayan, masolusyonan ho. Bati-bati nga tayo. Sama-sama naman tayong lulubog. Di ba? Di baling wag na tayong magpansinan. Okay lang yan, walang problema. No, pamilya mo, ikaw mag-isa, buhay mo yan. Eto, buhay namin yan. No, kanya-kanya tayo. Basta, maayos yung bayan natin. Di ba? Sabi ni Mary Ann, we deserve explanation, we deserve acceptable reason. Paano? Pag ang vice-presidente na ang tinatanong. Di ba? Ang vice-presidente na ang nakaupo mismo
doon sa Senado? Yun ang tanong natin. Paano kaya sasagot? Ano kaya ang isasagot? Paano kaya ang magiging ano niya? Ang magiging ano tawag dito? Magiging reaksyon niya sa lahat. Kasi hindi pwede doon yung pasiga-siga ho. Yung mga pamura-mura, hindi pwede doon. Yung putang ina ka, no? BBM, may inutusan na ako. Patayin ka, patayin si BBM, patayin patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Dehins po pwede sa Senado yun. Kailangan kung anong tanong, yun ang sagot mo. Kasi, baka masabi na guilty to. Kaya kung ano-ano ang isinasagot.